Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 561 hanggang Kabanata 570. Kabanata 561. Hindi ba dumarating? Napangisi si Zane. Talagang darating siya. Tinabi ko sa kanya na kung hindi niya gagawin, kailangan niyang ibid ang kanyang mahal na asawa at anak na babae, Aju. Pero, sinabi ko ito para lang takutin siya. Ako ay isang kakaibang tao, si Jack ang gusto kong patayin, wala akong pakialam sa pamilya niya. Papatayin ko siya para ipaghiganti ang aking amo. Ikaw, ang tanga mo. Matatakot siya sa iyong mga salita at baka kunin niya ang kanyang pamilya at tumakas. Aalis sila sa FX King City na ito nang hindi natin nalalaman. At napakahirap para sa iyo na hukayin siya. Nakaramdam si Quill ng iritasyon na agresibo niyang nilakad pabalik-balik. Diba sinabi ko na sa iyo noon na humanap ng pagkakataon para laslasan ang kanyang lalamunan? Isa kang marshal para sa Diyos. Kung papatayin mo siya, patay na siya, at hindi ba ito ang pinakamagandang senaryo? Kung maaari mo lang siyang patayin nang hindi niya nalalaman. Maganda iyon. Si Zane, dahil sa inaasahan ng lahat, ay ngumiti ng mapang-asar at nanunuya, "Young Master Zenos, iyon ang mungkahi mo at hindi ko obligado na tanggapin ito, tama ba? Isa akong marshal, kung gusto ko ng buhay ng isang punong commander, kailangan ko bang gawin ito ng palihim? Hindi ito ang dapat gawin ng isang ginoo. Ang anumang away sa pagitan ng mga lalaki ay dapat gawin ng tuwid at kagalang-galang. Mas gusto ko sa ganitong paraan." Ay, nawala nang masabi si Quill at dumilim ang mukha. Pero hindi mo dapat ipaalam sa kanya isang araw bago ang laban. Hindi mo ba naisip na binibigyan mo siya ng pagkakataong tumakas sa lungsod? Huwag kang mag-alala dyan. I can sense na hindi ganoong klaseng tao si Jack. Siya ay dapat na medyo malakas at makapangyarihan. Kaya naman noong hinahamon ko siyang makipag-away, hindi man lang siya nagpakita ng kahit anong takot o kaba. Umalaklak si Zane at nagpatuloy. At saka, mahal na mahal niya ang kanyang pamilya, kaya natural na ayaw niyang mamuhay ng tagwan ang kanyang pamilya at palaging nasa takot, di ba? At saka, huwag mong maliitin ang kakayahan ng isang marshal. Kahit nakunin ni Jack ang kanyang pamilya at tumakas, wala silang mapagtatagwan. At talagang mabuti para sa kanila na mamuhay ng isang nakakatakot na buhay magpakailanman. Tumigil sandali si Zane. Pagkatapos ay buong kumpiyansang sinabi, "Sa makatuwid, naniniwala ako, darating siya sa labanan bukas." Nakahinga ng maluwag si Quinn sa kanyang puso nang marinig ang mga pahayag ni Zane. "Sige, kung ito ang sinabi mo. Umaasa ako na dumalo siya sa hamon bukas, kung hindi, kailangan mong habulin siya sa buong mundo at hukayin siya kahit na ano." Hindi nagtagal ay umalis si Quill sa eksena. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, nagpadala siya ng ilang mga bodyguard upang magbantay malapit sa villa ni Jack, sa takot na dalhin ni Jack ang kanyang pamilya at tumakas sa lungsod. Hanggat hindi umalis ang pamilya ni Jack sa lungsod, naniniwala siya na tiyak na hindi rin makakatakas si Jack. Kinaumagahan, umalis si Selena para magtrabaho sakay ng kotse. Pagkaalis ng kanyang sasakyan sa villa, isang Audi ang palihim na bumubuntot sa kanya. Si Zina at Fiona naman ay masayang naghanda ng kanilang mga sarili at nag-shopping kaagad pagkaalis ni Selena papuntang trabaho. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na mapapalibutan sila ng mga bodyguard ni Quill nang makalabas sila sa main gate ng villa. "Anong ginagawa mo?" Takot na takot si Zina nang mapansin niya ang masamang ngisi at malademonyong ngisi sa mga mukha ng mga bodyguard na ito. "Hoy, ano ang sinusubukan mong gawin? Huwag kang maglakas loob na hawakan kami. Sabihin ko sa iyo, ang aking manugang ay napakalakas at makapangyarihan. At, siya ay kaibigan ng Diyosa ng digmaan. Ang mga hari ng digmaan at ilang big shot ng militar ay mga kaibigan din niya." Lalong natakot si Fiona na nagtago sa likod ni Zina sa takot. Natakot din si Zina, lumipat siya at nagtago sa likod ni Fiona. "Ano ang gusto natin?" "Well, ang aming young master ay interesado sa babaeng ito. Kaya gusto lang namin siyang imbitahan na magsaya." Ang isa sa mga bodyguard ay malamig na sumigaw.
Agad na umangat ang mabigat na bato sa loob ng puso ni Fiona nang marinig niyang si Zina ang target sa halip na siya. Gayunpaman, si Zina ay ang kanyang magiging manugang na babae pagkatapos ng lahat. Huminto siya para sa ilang pag-iisip at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig. Mga Ginoo, hayaan mo siya, maaari ba? Siya ay payak na hitsura at walang mga natatanging personalidad. Hindi ba gusto ng iyong young master ang magagandang babae? Babayaran kita ng pera, 10,000, at kunin mo ang perang ito at maghanap ng ibang babae para sa iyong young master, paano na? Makakahanap sa kanya ng maraming babae ang 10,000. Kabanata 562. Oo, tama siya. Mga Ginoo, pabayaan mo na ako. Hindi ako kaakit-akit at super ordinary. Bibigyan kita ng isa pang 10,000 dolyar. Gamitin mo ang kanyang 10,000 dolyar para maghanap ng magagandang babae para sa iyong young master. At gamitin mo ang akin para bumili ng masarap na alak, sapat na ba iyon? Nakatayo sa harap ng malalakas at matatag na lalaking ito, syempre, natatakot si Zina. Agad niyang inilabas ang kanyang pitaka, handang bayaran sa kanila ang 10,000 dolyar. Pera. Hindi kami pumunta para sa pera ngayon. Tumikim ang isa pang bodyguard na may tusong ngisi sa kanyang mukha. Kunin mo silang dalawa. Wow, kuya, tahan na. Agad namang huminto ang unang bodyguard. Kayong dalawa, ilabas niyo lahat ng pera niyo. Brother Octo, ito ay... Naglakas loob kang salungatin ang utos ng young master. Nakipagpalitan ng tingin ng ibang bodyguard sa bodyguard na tinatawag na Kuya Octo. Bumaba ang mukha niya. Gayunpaman, itinikom ni Brother Octo ang kanyang mga tainga sa kanyang mga sinabi, iniunat ang kanyang kamay, at sinabi kina Fiona at Zina, bilasan mo. Napakabagal. Agad na gaman ang loob ng dalawang babae at nagmamadaling inilabas ang lahat ng pera na nasa kanila at saka ibinigay kay Kuya Octo. Wow! Hindi masama. Mayroong humigit kumulang 70 hanggang 80,000 dolyar. Marami kayong dala na pera, hindi ba? Nang nasa kamay na niya ang pera, nagpakawala siya ng hindi makajos na tawa. Then, pwede na ba tayong umalis? Salamat, Kuya Octo. Salamat sa pagpapalam sa amin. Tinalubong sila ni Fiona ng isang mainit ngunit kinakabahang ngiti at hinawakan ang kamay ni Zina, naghahanda na umalis sa eksena. Sandali, huminga ng malamig at mapangasar na tawa si Kuya Octo. Pinigilan niya ang mga ito sa isa pang hakbang para makaalis. Well, wala naman akong sinabing bibitawan kita. Napakabuti at bukas palad mong bigyan ako ng pera, bakit ko naman tatanggihan ang kabaitan mo, di ba? Tama ka, Kuya Octo. Inaalis pa rin namin sila. At dahil mayaman sila at inalok tayo ng pera, bakit hindi natin ito kunin? Ang realisasyon ay tumama lamang sa mukha ng ibang bodyguard matapos marinig ang sinabi ni Kuya Octo. Mas hinangaan niya ngayon si Kuya Octo, paano siya naging matalino at maliwanag. Kayo, walang hiyang bastard. Paano mo babalikan ang iyong mga salita? Nag-aapoy sa galit si Zina. Binigyan niya sila ng pera ngunit hindi nila nilayo na palayain sila. Babalik sa mga sinabi ko. Ano ang babalikan kung hindi ako nangako sa iyo ng anuman? Umalaklak ang lalaki at muling pinagmasdan ang kanilang katawan. Well, muntik na akong makaligtaan sa maliit na bagay na ito. Yung jade bracelet sa palso mo, yung gold na kwintas sa leeg mo, at yung relo na yon. Hindi mo ba naisip na sila ay kaibig-ibig? Alisin mo sila ngayon. Ikaw, mangarap ka. Hayaan mo akong babalaan ka, mabuti pang bitawan mo na tayo, kung hindi, pagdating ng manugang ko, hindi ka naaalis dito ng isang piraso. Mapilayan ka. Siya ay napakalakas at makapangyarihan. Para kang patay pagdating niya. Sa sobrang takot ni Fiona ay napaatras siya ng ilang hakbang. Ang mga piraso ng alahas at accessories sa kanya ay hindi lamang iilan, bawat piraso nito ay nagkakahalaga ng isang braso at isang binti. Mas mahalaga sila kaysa sa pera. Nakakatawa ka no? Huwag kang mag-alala. Patay na karne ang iyong mahal na manugang ngayong sinaktan niya ang ating young master. Isang tawa pa ang pinakawala ni Kuya Octo at saka nagpatuloy, bilasan mo at tanggalin mo sila.
Kung hindi ko sila makikita sa sahig sa susunod na minuto, hindi ko maipapangako kung ano ang mangyayari sa iyong mga magagandang mukha. Ang mga pasa at hiwa ay tila napakahusay na mga accessories upang ilagay sa iyong mga mukha, tama ba? Kabanata 563. Oo. Tanggalin mo sila dali. Kung hindi, puputulin ko ang iyong mga mukha. Isa pang bodyguard ang naglabas ng punyal at inisyan. Iaminin na natin sila. Pwede mo ba kaming pakawalin? Nanghina ang mga paa ni Fiona nang makitang naglabas ng punyal ang bodyguard. Bagaman siya ay nag-aatubili at ayaw na ibigay sa kanila ang kanyang murang mga alahas, ang kanyang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa mga material na ito sa lupa. Bukod dito, itinuring niya ang kanyang sarili na maswerte dahil hindi siya pinilit ng kabilang partido na pumunta sa isang bangko at i-withdraw ang lahat ng kanyang pera. Sa tingin mo posible ba? Gamitin mo ang utak mo. Hindi matatawaran ang utos ng ating young master. Malinaw niyang sinabi sa amin na hindi lang namin kailangang kunin ang babaeng ito, kundi pati na rin ang anak mong si Selena Taylor. Ilan sa ating mga tauhan ay bumubuntot sa kanya ngayon at siya ay dadalhin bago makarating sa opisina. Napangiti si Brother Octo. Nakatuon ang mata ng ating young master sa dalawang magandang babae. Sarap na sarap siya sa nakakaakit na katawan at napakagandang mukha nito. Inutusan niya kaming dalhin sila sa kanya at magsaya kasama siya. Lahat ng ito ay dahil kay Jack. Siguradong nasaktan na naman ng Beastart na iyon ang ilang young master. Tapos na tayo. Namumula si Zina at nanginginig ang katawan sa galit. Nasa ganitong sitwasyon siya dahil sa Beastart na iyon, si Jack White. Sila ay mga tauhan ni young Master Clark. Bakit kailangang saktan ni Jack ang lahat ng mga young master na ito? Tinasabi ko sa kanya na manatiling mababa at huwag magdulot ng anumang gulo. Tingnan mo ang kanyang gawa ngayon. Tapos na tayo. Iniabot ni Fiona ang mga hiya sa kabilang partido, nag-aatubili. Gayunpaman, biglang nagningning ang kanyang mga mata na para bang may naisip siyang magagandang ideya. Iminungkahi niya, mahal na kapatid na Octo, ang iyong young master ay nagbigay lamang ng utos na kunin ang aking anak at si Zena Jackson, di ba? Hindi naman niya ako binanggit, di ba? Tingnan mo, inosente ako, wala akong ginawang mali. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Napakaraming alahas at napakaraming pera, hindi mo ba ako pakakawalan? Ibig mo bang sabihin, kukunin namin ang babaeng ito at pakakawalan ka? Hindi nakita ni Kuya Octo ang pagdating na iyon. Natigilan siya saglit bago nagtanong. Oo, matanda na ako. Hindi mo naman kailangan na ilayo din ako, di ba? Nagpakita ng nakakaawang mukha si Fiona. Paano mo ako naiiwan? Napapikit si Zina. Hindi ba naging masyado si Fiona para iwan siyang mag-isa sa ganitong delikadong sitwasyon? Zina, pinuntahan ka nila. Inosente ako at wala akong kinalaman dito. Kahit na isama nila ako sa iyo, wala akong maibibigay sa kanila, wala naman akong halaga, di ba? Agad namang sumabat si Fiona. Tinadya niyang kumurap si Zina nang hindi pinapansin ng kabilang partido. Si Zina ay hindi tanga. Mabilis niyang nahuli ang intensyon ni Fiona. Kung bibitawan nila si Fiona, magkakaroon siya ng pagkakataong puntahan si Jack at humingi ng tulong. Kung hindi, kung lahat sila ay kinuha, walang paraan para malaman ni Jack ang kanilang sitwasyon. Sa oras na malaman ito ni Jack, maaaring huli na ang lahat. Sige. Mas mabuting hayaan mo ang aking ina. Hindi na siya bata at hindi na kinaya ng puso niya ang takot. Baka tinakot mo siya hanggang sa mamatay bago dumating sa kinaroroonan ng iyong young master, gusto mo ba iyon? Napaisip si Zina sa sitwasyon bago iyon sinabi sa mga lalaking iyon. Ang isa sa mga bodyguard ay nag-aalangan, hinailan niya si Kuya Octo sa tabi at pamulong sa kanya, Kuya Octo, ano ngayon? Hayaan na ba natin ang babaeng iyon? Sa bagay, inutusan lang kami ni young master na ibalik sina Selena at Zina sa pwesto niya. Ang dalawang sisiw na ito ay talagang ilang magagandang hiyas. Masarap ang taste ng young master natin, di ba? Gayunpaman, umiling si Kuya Octo. Hindi, pupunta si Jack sa labanan at mamamatay siya, walang alinlangan. Sa oras na iyon, tapos na sana ang young master namin sa pakikipaglaro kina Selena at Zina.
At sa tingin mo ba iiwan niya silang buhay at hahayaan silang pumunta sa Diyosa ng digmaan? Papatayin niya sila para tikom ang kanilang bibig? Kung hindi, ihingi sila ng tulong sa Diyosa ng digmaan at maghihiganti. Sa oras na iyon ay mapapahamak na tayo. Huminto siya saglit, lumingon kay Fiona, at nagpatuloy, kaya, kailangan ding kunin ang biyenan ni Jack. Hanggat hindi tanga ang ating young master, hindi niya hahayaang mabuhay din ang matandang hag na ito. Magiging problema talaga para sa kanya kung hahayaan niya itong mabuhay. Ang isang patay na tao ay hindi kailanman magbubuga ng anumang mga lihim, tama. Malas siya, ang makasama si Zina, hindi namin kasalanan. Tumango ang bodyguard bilang pagsang-ayon matapos makinig sa pagsusuri ni Kuya Octo. Kuya Octo, napaka-thoughtful mong tao. Alisin mo sila. Naglakad pabalik sa crowd ang dalawa matapos ang kanilang usapan. Itinaway ni Brother Octo ang kanyang braso at nagutos, alisin mo silang dalawa. Fiona, sisihin mo ang sarili mo. Walang humiling sa iyo na maglakad kasama si Zina. Kabanata 564. Huwag na po, Kuya Octo. Wala na ako sa 20s o 30s at mahina na rin ang puso ko. Paano kung tinakot mo ako hanggang mamatay? Ang mga tampok ni Fiona ay nalukot sa kanyang mga salita, at pagkatapos ay siya ay natakot na siya ay bumagsak sa lupa at nagsimulang mag-tantrums. Hindi naman mahalaga eh. Sa tingin mo, may pagkakataon ka pa bang mabuhay pagkatapos mong kunin? Lumapit ang isa sa mga bodyguard kay Fiona at diretsyong binuhat ito mula sa lupa. Pumasok sa ilong niya ang mahinang amoy ng pabango sa katawan ni Fiona. Natuwa siya at puno ng saya ang mukha niya, Ham. Ang matandang babae na ito ay napanatili ng maayos ang kanyang katawan. Puti pa siya. Higit sa lahat, ang chubby body type na ito ay eksaktong tasa ng Chaco. Lori, mahilig ka ba sa matandang tita? Tumawa ng malakas ang isang mukhang batang bodyguard na nakipagbugbugan sa isa pang mid-aged bodyguard habang hinihila nila si Zina papasok sa kotse. Hindi ito naiintindihan ng mga kabataang tulad mo. Ang babaeng tulad niya ay mas mature at mas may karanasan, di ba? Medyo matanda na nga ang bodyguard na may kakaibang taste sa mga babae. Para siyang nasa 40s. Natawa siya at nagsalita, siguradong hindi type ng young master natin ang isang mature na babae. At mamaya kapag ang young master ay nagsasaya kasama ang dalawang dalaga, hindi ka ba matutuwa at maglalaway din sa kanila? Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang mga salita, tinampal niya ng malakas ang katawan ni Fiona at nagkomento ng perverted smirk sa kanyang mukha. Pagdating ng saya, matitikman ko itong mature na babae. Mas mabuti pa kaysa tumabi na lang at tumingin sa young master na nagsasaya. Be-start ka. Tanga mo. Kilala ng aking manugang ang Diyos ng digmaan. Kung gagawin mo ito sa akin, nagpaplano ka ng sarili mong libing. Sumigaw at sumigaw si Fiona, pilit na nilalabanan ang paraan para makaalis sa kanilang mga hawak. Gayunpaman, siya ay isang babae lamang, hindi niya kayang labanan ang malalakas na lakas ng mga bodyguard na iyon na may malalaking katawan. Hindi niya nagawang palayain ang sarili sa mahina niyang mga braso. Pinuhat siya ng mga bodyguard at tinahak ang isa pang kotse, kung saan wala si Zina. Dapat kang magpasalamat at makaramdam ng maswerte na may mata sa iyo. Sa ganitong paraan, masisiyahan ka pa rin sa iyong sarili bago ka mamatay. Ang mid-aged bodyguard ay tumawa ng masama, at ang kahindik-hindik na peklat sa kanyang mukha ay nagpamukha sa kanya na mas malademonyo. Huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi malalaman ng Diyos ng digmaan ang tungkol sa usapin ngayon, at ang iyong mahal na manugang ay mamamatay din sa harap mo. Imposible. Napakalakas niya. Sino kayo? Takot na takot si Fiona ngayon, at pilit siyang pinasok sa kotse na may bodyguard na nakaupo sa magkabilang gilid. Nakaupo siya sa gitna. Walang paraan para makatakas siya. Makapangyarihan siya. Puff. Huwag maging abala dito. Ang taong nagnanais ng kanyang buhay ay natural na mas makapangyarihan. Nanunuya ang mid-aged na lalaking may kahindik-hindik na peklat sa mukha matapos pakinggan ang sinasabi ni Fiona. Lumipat tuloy ang mga mata niya sa makatarungan at matambok na hita ni Fiona, hindi niya maiwasang mapalunok ng mariin sa nakita. Sok-sok. Kahanga-hanga talaga ang mayayamang babaeng tulad mo.
Ang iyong katawan ay well-maintained at halos kapareho ng mga babaeng nasa edad 30. Huwag po sana itong gawin, mister. Matanda na ako at maraming wrinkle sa balat ko. Nasa 40s na ako. Pwede mo ba akong pakawalin? Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Binigay ko na sa iyo lahat ng pera ko. Pabayaan mo na kami. Patuloy na pagmamakaawa ni Fiona sa takot, nanginginig ang boses niya. Ang pinaka nakakatakot ay ang tono ng kabilang partido ay parang papatayin siya para tumahimik ang kanyang bibig. Habang pinag-aaralan ito ni Fiona, mas naniniwala siyang siguradong takot sila sa God of War. Kaya natural, gusto nilang patayin sila para patahimikin sila. Kung hindi, sila ay maghuhukay ng libingan para sa kanilang sarili kapag si Fiona o Xena ay pumunta sa Diyos ng digmaan. Hindi ko akalain na ganoon kakatanda. Marahil ay mas matanda sa akin ng ilang taon at gusto ko ito sa ganitong paraan. Tumawa ng malakas ang lalaki, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo at huwag mong isipin na tumakas. Huwag din kayong maingay, kung hindi, punatin ko ngayon ang mga damit mo at makikita ng lahat. Kabanata 565. Namutla at hindi magandang tingnan ang mukha ni Fiona nang marinig ang sinabi ng medyo may edad na. Tinikom niya ang bibig niya at hindi na umimik pa. Sa kabilang sasakyan, nakasimangot si Xena sa sitwasyon. Sa sandaling ito, siya ay walang iba kundi kalmado. Kung tutusin, binabantayan siya ng dalawang malalaking lalaki sa magkabilang gilid, nakaupo siya sa gitna at alam niyang walang paraan para makatakas siya at makalaban. Ginagamit na niya ngayon ang bawat sel ng utak niya para isipin kung ano ang dapat niyang gawin para maiwasan ang sarili sa panganib. Nag-isip siya sandali at sa wakas ay ibinuka niya ang kanyang bibig. Kuya Octo, sino ang young master mo? Napakaraming tao ang nasaktan ng Beastars na si Jack at wala akong ideya kung sino ang nasaktan niya sa pagkakataong ito. Tumingon siya, umarap kay Kuya Octo. Isang malamig na panunuya ang pinakawalan sa bibig ni Kuya Octo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Malalaman mo pagdating mo sa lugar niya. Hindi ko obligado na sabihin sa iyo ang totoo kahit na malapit ka ng mamatay. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Xena nang hindi sinasadya. Nag-isip siya saglit at saka pansamantalang nagsalita, Brother Octo, hindi ba ang young master mo ay mula sa pamilya Wilson? Naramdaman ni Xena na malamang ay si young master Wilson ang utak. Pagkatapos ng lahat, siya ay sinampal hanggang sa siya ay nawala ng malay ni Ivan Taylor 2 araw na ang nakakaraan, at ang aksyon ay iniutos ni Jack. Walang sino man ang makakakilala kay young master Wilson sa sandaling iyon dahil ang kanyang mukha ay kasing maganang ulo ng baboy. Kaya naman, natural lang para kay young master Wilson na magtago ng sama ng loob kay Jack, kaya lang hindi inaasahan ni Xena na ganoon kapilas ang paghihiganti. Hindi, anong pamilya ni Wilson? Young Master Wilson ay isang brat lang bago ang ating young master. Siyempre, pumasok si Brother Octo sa bitag na itinakda ni Xena para sa kanya at naglabas ng ilang impormasyon. Pagkamat hindi isiniwalat ng impormasyong ito ang pagkakakilanlan ng mastermind, nagbigay ito ng atake sa puso kay Xena. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Wilson ay isang pangalawang klaseng maharlikang pamilya sa Eastfield, at hindi sila malayo sa pagiging isang primera klaseng aristokratikong pamilya. Ang ganitong makapangyarihang pamilya ay walang halaga kumpara sa utak na ito. Kung ito talaga ang kaso, talagang nasaktan ni Jack ang isang tao mula sa isang first class na aristokratikong pamilya sa pagkakataong ito. Ang pamumutla ni Xena ay naging hindi maganda tingnan at payak ng maisip. Kailan nagkasala ang Beastars na si Jack sa isang first class na aristokratikong pamilya? Gayunpaman, tila mas madaling hulaan ngayon dahil isa itong first class na pamilya. May isang anak na babae ng pamilyang Young na tinatawag na Ruyang at mayroon siyang isang nakababatang kapatid na lalaki. Ngunit ang nakababatang kapatid niyang iyon ay napakabata, 13 taong gulang lamang o higit pa. Kaya naman, ang posibilidad na masaktan ni Jack ang pamilyang Young ay malapit sa zero. Kung tungkol sa pamilya George, ito ay mas imposible. Ang pamilya George ay mayroon lamang isang anak na babae, na si Sharon George. Mahal na mahal niya si Jack at hindi makapaghintay na pakasalan siya. Paano niya gustong patayin si Jack?
Sa makatuwid, ang natitirang posibilidad ay ang mga young masters mula sa pamilya Mont at sa pamilya Roy, Grayson Mont at Robert Roy. Ngayon, alin sa dalawang young master na ito ang nasaktan ni Jack? Matapos pag-isipan ng bagay na iyon, talagang nadama niya na malamang na nasaktan ni Jack si Grayson mula sa pamilya Mont. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng pamilya Mont at si Grayson Mont ay parehong lumitaw sa piging ng kaarawan ni Old Master Taylor. Samantalang ang pinuno ng pamilya Roy ay ang tanging kinatawan mula sa kanilang pamilya na dumalo sa piging. Kapatid na Octo, bawat kawalan ng katarungan ay may kagagawan nito at bawat utang ay may utang. Si Jack ang nanakit sa young master mo. Wala kang mahahanap na kapalit, which is ako, para maghiganti, diba? Ito, masyadong unfair, diba? Lalong lumalim ang galit ni Zina habang nagsasalita. Kung gusto mo talagang maghiganti, hanapin mo ang asawa niya. Mag-asawa sila, kaya makatwirang kunin si Selena sa halip na ako. Girl-in-law lang ako ni Jack, hindi man lang Taylor. Paano mo matatarget ang isang tagalabas? Tumigil ka sa pag-ungol. Nakita ka na ng ating young master at naalala ang iyong napakagandang katawan. Pareho kayong maganda at kaakit-akit ni Selena. Kaya mas mabuti pang dalawa na lang kaysa isa, diba? Napabuntong hininga si Kuya Octo, hindi naka-idle ang kamay niya, nakapatong sa kondongen ni Zina. Kung ako ang ating young master, gusto ko rin kayong dalawa. Kabanata 566. Samantala, nasa kalsada pa rin si Selena habang papalapit sa kanyang pinagtatrabahuan. Out of the blue, isang itim na Audi ang hamarang sa kanyang sasakyan at mabisang pinahinto siya. Hoy! Bantayan mo kung saan ka pupunta. Isang kurap ng iritasyon ang bumalot sa kanya. Pabilis niyang tinanggal ang seatbelt para lumabas ng sasakyan, halata sa mukha niya ang galit. Pagkatapos ay naramdaman niya ang paglubog ng pakiramdam nang bumaba siya sa kanyang sasakyan. Napansin niya na may isa pang kotse na nakaparada sa likuran niya, at epektibong hindi niya pinaganya ang pagtalikod sa kotse. Umaba ng mga sasakyan ang 8 lalaking Herculean na nakasuot ng itim na suit at naglakad patungo sa kanya, ang kanilang mga mukha ay walang kibo at stoic. Anong ginagawa mo? Sa sobrang takot ni Selena ay nawala ng kulay ang kanyang mukha. Anong gagawin natin? Hindi ba halata? Nandito kami para kunin ka. Umisi ang isa sa malalaking lalaki. Tinitigan niya ito ng masama, at ang isang pare-parehong pervert na ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Hindi masama. Ikaw nga ang sikat na beauty queen of Eastfield, at nakakatulong ito na may asawa ka na nagdaragdag sa iyong pangakit at halindog. Gusto mo rin akong matikman. Ang isa sa mga lalaki ay mabilis na sumingit sa kanya habang nagkomento, siya ang hinahanap ni young master, kaya bilasan mo at dalhin siya sa kanya. Huwag kang magulo. Why? Umalis ka sa paningin ko. Kung hindi ka aalis ngayon, tatawag ako ng pulis. Sa sobrang takot ni Selena ay naririnig niya ang kanyang puso na dumadagandong sa kanyang mga tainga, abnormal at malakas. Pinilit niyang kumalma at suriin ang sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya, ang aking asawa ay malakas at makapangyarihan. Sinasabi ko sa iyo ngayon na kung maglakas loob kang hawakan ang isang hibla ng buhok ko, hindi ka makakaalis dito ng magkahiwalay pagdating ng asawa ko. Hindi ako mag-aalala tungkol dyan. Mamamatay ang asawa mo ngayon. At saka, sinabi mo bang tatawag ka ng pulis? Sa tingin mo ba makakatulong iyon? Pang-aasar ng isa sa mga malalaking lalaki na may masamang ngiti sa mukha. At saka, hindi ka namin bibigyan ng pagkakataong tumawag ng pulis. Pakawalan mo siya. Isang matalim at mahigpit na boses ang narinig sa hangin. Isang lalaki ang tumayo sa hindi kalayuan sa kaguluhan, at naglakad siya patungo sa kanila. Marshall Dennis. Nang makita ni Selena ang figure ni Marshall Dennis, nakahinga siya ng maluwag. Noon lang sumagi sa isip niya na bodyguard nila ng pamilya siya, at nangako siya kay Jack na poprotektahan niya ito at ang pamilya nila sa tuwing magagawa niya mula sa anino. Isang war marshal. Sabay-sabay na sigaw ng 8 bodyguard. Halos maihihina nila ang kanilang pantalon nang makilala siya. Ang pinagsamang 8 sa kanila ay hindi man lang makakalaban ng isang major sa militar. Ano ba ang isang marshal? Habang papalapit sa kanila si Marshall Dennis, napasigaw ang isa sa mga lalaki sa takot, Shady. Ano ngayon?
Tila ay mga bodyguard ng pamilya Xenos, bawat isa ay napakahusay na mga mandirigma. Kung sila ay mga miyembro na naglilingkod sa hukbo, sila ay magiging mga katulong na commander. Ang ilan sa kanila ay maaaring mga pinunong commander. Siyempre, hindi sila kailanman makakalaban sa isang mayor o marshal. Huwag kang matakot, ang isa sa kanila ay buong tapang na humakbang na nakataas ang ulo. Napakatalino ng babaeng ito. Tinusubukan niyang takutin tayo, ha? Hindi marshal ang lalaking ito. Isang marshal ang lumitaw nang wala sa oras nang kukunin na natin siya. Walang ganoong pagkakataon sa mundo. Siya ay nagsisinungaling, ay ano ito? Damn, she asterisk D. Tama ka. Muntik na akong maloko. Napa-facepalm ang isa. May pinaalala ka sa akin. Nabalitaan ko na ang rascal ay isang head commander. Head commander lang, at sinabi mo sa akin na andito ang isang marshal para protektahan ang asawa niya. Maging bodyguard nila, gayon pa man. Bullshit. Kung nagkataon lang na pumunta rito ang tinatawag na marshal, hindi dapat malaman ng babaeng ito ang pangalan niya. Oo. Idiniin din ng babaeng ito ang salitang marshal. Halatang takutin tayo nito. Bakit hindi niya tinawag na Dennis ang lalaking iyon sa halip na si Marshal Dennis? Ang isa pang chimed in na tila ang sitwasyon ay inilipat sa kanilang pabor. Huminto si Dennis sa harap nila, nakamuso sa malamig na tono. Sino ang young master mo? How dare he ordered Miss Selena to kidnap? He heaved an internal sigh of relief na malaya na siya at pumunta dito ngayon. Kung hindi niya makakaharap si Jack kapag may nangyari kay Selena. Kabanata 567. Bata, hindi mo karapat-dapat na malaman kung sino ang aming young master. Ang isa sa mga lalaki ay humakbang at sumigaw, kung may utak ka, makabubuting mag-scram ka kaagad. Kung hindi, huwag mong sisihin ang mga kamao ko sa pagkitil ng buhay mo. Yung mga kamao mo. Natatakot ako na hindi mo na sila makikita pagkatapos nito. Tinabi na niya na isa akong marshal. How dare you act all cocky and almighty before me? Kinanta ka ba ni Fish Leong to the power of one ang kanyang kantang Courage? Ang maanghang na komento ni Dennis. Kung sasabihin mo sa akin ang pangalan ng iyong young master ngayon, baka maisipan kong iligtas ang iyong buhay. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mga mangyayari. Ay, wow! Ikaw ay isang matigas na tao, hindi ba? Subukan ko kung gaano katigas ang mga kamao mo. Inuyam ng lalaki ang kanyang kamao, handang indayog ang kanyang braso. Mga kapatid, sabay nating bugbugin ang lalaking ito at lampoin. Hayaan mo siyang maingay. Oo. Huwag mag-aksaya ng oras, sabay-sabay nating gawin ito. Inihintay pa ng ating young master ang babaeng ito. Sa isang segundo, lahat ng 8 lalaki ay sumugod kay Dennis habang nakataas ang kanilang mga braso. Nalaglag silang 8 na parang langaw sa lupa. Para silang mga carrot sa chopping board habang si Marshal Dennis ang chef, at walang awang tinatad ang mga ito. 5 sa kanila ay patay habang 2 ang nakahandusay sa lupa habang sila ay nahihirapang huminga, hindi makagalaw ng isang kalamnan. Isa lamang ang naiwan na buhay, sinadyang iligtas ni Dennis ang kanyang buhay. Bagamat nasugatan, nagawa pa rin ng lalaki na bumangon at tumayo hindi kalayuan kay Dennis. Isang tanong lang ang itatanong ko sa iyo. Sino ang young master mo? Sino ang nagudyok sa iyo na kidnapin si Miss Selena? Ililigtas ko ang iyong buhay kung sasabihin mo sa akin ang lahat. Walang awa sa laban, kinausap ni Dennis ang naligtas na lalaki na walang pakialam habang naglalakad ito palapit sa kanya. Sa pagsara niya, inalis niya ang 2 lalaking nakahandusay sa lupa na humihingal pa rin ng hangin. Walang pag-asa. Tapat at tapat kami sa aming young master. Huminto ng ilang segundo ang huling nakatayong bodyguard bago siya naglabas ng punyal at sinaksak ang sarili sa kanyang leeg. Bumagsak sa lupa ang bodyguard at nanginginig ang katawan niya ng ilang segundo bago siya nalagutan ng hininga. May lakas siya ng loob. Ito yung komento ni Dennis, nakadikit ang mga mata sa katawan sa lupa. Agad namang nilapitan ni Selena si Dennis para ipahayag ang kanyang lubos na pasasalamat. Salamat, Marshal Dennis. Kung hindi dahil sa iyo, nasa kamay nila ako ngayon. Bahala ka, Miss Selena. I'm your bodyguard.
and I gave Jack my word to protect you. Natural lang na ginampanan ko ang aking tungkulin. Iniligtas ako ni Jack noon. Kung tutuusin, isang mainit na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Dennis, at pagkatapos ay nagpatuloy siya, hindi naman kalayuan ang opisina mo rito, kaya maghihintay ako hanggang sa makarating ka rito. Huwag mag-alala tungkol sa mga katawan na ito, I'll find someone to handle it later, and I'll have to visit your house after that. Nababahala ako na ang iba ay maaaring nasa panganib din. Sige, tumango si Selena bilang pagsangayon bago siya bumalik sa kanyang sasakyan at umalis. Sa isang abandonadong gusali sa Horizon Street, tahimik si Quill Zenos habang siya ay nagpapahinga. Sa likod niya ay halos 100 bodyguard, nakatayo pa rin. Ang lahat ng mga bodyguard na ito na nakasuot ng itim na suit ay mga bihasang mandirigma, at tila masigasig sila. Marshal Zane, noong araw na sinabi mo sa akin na ang pakay mo lang ay patayin si Jack, di ba? Wala kang pakialam sa ibang detalye, tama ba ako? Umisi ng malademonyo si Quill. Tama ka. Ulo lang ni Jack ang gusto ko, at wala akong pakialam sa ibang bagay. Ice cold passive ang mga mata ni Zane na para bang kalalabas lang niya mula sa isang ice cave. Nakatayo siya doon, naghihintay sa pagdating ni Jack. Kabanata 568. Malaki. Basta wag kang makialam sa negosyo ko. Umisi si Quill ng masama at idinagdag, hinding-hindi ko makakalimutan na pinatay ni Jack ang aking tiyuhin. Papatayin mo siya para ipaghiganti ang iyong amo, at paglalaroan ko ang babae niya para ipaghiganti ang tiyuhin ko. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na ang young master ng pamilya Zenos ay magiging isang immoral na bugaw. Paano mo maibabaon ang iyong mga maruruming gawa sa gayong mataktika at marangal na mga pananalita? Dumating ang jibe ni Zane, halatang halata sa kanyang mga mata ang paghamak nito. Siya ay nakikita Quill sa ibang liwanag sa puntong iyon, isang masama sana. Ang isang taong nag-aral sa isang universidad na tulad mo ay dapat mag-isip ng iba. Napatawa ulit si Quill. Isang universidad? Ha? Ibig mo bang sabihin ang walang kwentang certificate na binayaran ko para makuha ito? Well, sa palagay ko mahalaga iyon. Tumawak ang ngisi ni Quill nang magsimulang gumala ang isip, pabalik sa magandang araw, sa universidad. Speaking of which, yung mga university beauties o class beauties ay maganda at masarap ang lasa. Nami-miss ko ang mga magagandang araw sa paaralan, napakalayo ng buhay noon. Ang pinakamagandang bagay ay palagi akong napapalibutan ng isang grupo ng mga nakamamanghang babae. Hindi mapakali si Zane sa kanyang kwento sa universidad. Ang gayong lalaki ay basura at dumi sa kanyang mga mata. Ang tanging layunin at interes niya ay patayin si Jack. Noon ay may 2 sasakyan na naanod mula sa kanto at huminto sa labas ng abandonadong gusali. Lumabas sa kotse ang ilang bodyguard na naka-black suit, kasama sina Fiona at Zina, at pumasok sila sa building. Nakita ni Zane, na nakatayo malapit sa gilid ng ikatlong palapag, ang grupo na papasok sa gusali. Nang mapansin ni Brother Octo na bubuksan na muli ni Zina ang kanyang bibig. Kapag nanais na hikayatin ang mga lalaking ito na palayain siya. Agresibo niyang tinulak ito at pumutol. Igalaw mo ang iyong mga puwit at huwag ka nang magsalita. Tumingon si Zina at malungkot na hinarap si Kuya Octo, ayaw na niyang humakbang papapunta sa gusali. Mga kapatid, hindi ako Taylor. Hindi mo ako kailangang patayin. I promise not to spill a word if you let me go. Ipinapangako kung aalis ako sa Eastfield sa lalong madaling panahon at hanggat maaari. Pakawalan mo na ako, okay? Para kay Zina, tila hindi lamang sila lalabagan, ngunit maaari rin silang patahimikin magpakailanman. Alam niyang papatayin sila ng mga lalaking ito para hindi nila mahanap ang Diyosa ng digmaan at humingi ng tulong sa kanya. Alam niyang ito ay para pigilan ang Diyosa ng digmaan na tulungan si Jack. Ang abandonadong gusali sa harapan niya ay walang iba kundi isang malaking libingan para sa kanila. Hindi na siya makakalabas ng buhay nang makapasok siya. Pati na rin ang takot na pumasok sa gusali, nagsimulang magmakaawa si Fiona at lumingon siya kay Brother Octo at pamulong, "Oo, mga kapatid, pakiusap bitawan mo kami. Ako, makakaalis din ako kaagad sa Eastfield, at wala ka nang maririnig sa akin. Kung si Jack ang target mo, patayin mo na lang.
Wala itong kinalaman sa aming anak na babae. Pabayaan mo na kami. Pareho silang natakot. Sampal. Sampal. Sa halip na awa, sila ay sinampal sa halip. Isusef King Kristo. Napakagulo ng mga babae at laging nangungulit. Pulyo ni Kuya Octo. Tinabi ko na sa iyo na sinaktan ni Jack ang ating young master, pero hindi sapat ang pagpatay kay Jack. Ang ating young master ay may malinaw na utos para sa atin. Dapat ay kasama niya sina Selena Taylor at Zina para maibsan ang kanyang nakakulong na puot. Hindi na naglakas loob na ibukan ni Zina at Fiona ang kanilang mga bibig matapos silang sampilan. Natatakot silang tinakpan ng kanilang mga kamay ang kanilang mukha, hindi nangangahas na gumawa ng anumang ingay. Lipat na tayo. Tinulak ng ilan sa mga bodyguard sina Zina at Fiona mula sa likuran, hinihimok silang pumasok sa gusali. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa ikatlong palapag ng abandonadong gusali. Hindi si Young Master Clark. Pumunat ang balat sa pagitan ng mga kilay ni Fiona. Palagi niyang iniisip na ang nasa likod ng lahat ng ito ay si Ken Clark. Tutal, pumunta si Ken Clark sa dati nilang bahay at nagdala ng isang grupo ng mga lalaki, sumisigaw na give in ang kanilang bahay. Nagsama pa siya ng marshal. Si Ken Clark ay hindi simpleng tao. Bukod dito, sa lahat ng mga young masters, si Ken lang ang may malapit na relasyon kay Selena at ang pinakamatagal ng magkakilala. Siya dapat ang may pinakamalaking galit kay Jack. Kabanata 569. Ano nga ulit? Hindi rin si Young Master Mon. Natigilan si Zina, natarante nang makita ang lalaking nasa harapan nila. Naalala niya ang sinabi ni Brother Octo na kahit si Young Master Wilson ay isang kampon lamang ng kanyang Young Master. Sa madaling salita, malamang na ang kanyang young master ay may higit na kapangyarihan kaysa sa pamilyang Wilson, nangangahulugan ito na ang taong ito ay dapat na mula sa isang primera klaseng pamilya. Gayunpaman, ang lalaking nakatayo sa harap nila ay isang estranghero. Sigurado ka bang dinala mo ang utak mo? Isa akong young master mula sa isang kilalang aristokratikong pamilya sa Sky City. Umagalpak ng tawa si Quill bago nilingon si Kuya Octo. October ito, bakit mo rin dinala itong kulubat na babush ka dito? Hindi na hinintay na magsalita si Brother Octo, mabilis na pumagitna si Fiona, Young Master, maling tao ang nakuha nila. Hindi ako ang hinahanap mo. Pwede mo ba akong pakawalin? Naghintay sandali si Brother Octo bago siya pumunta sa kanyang amo at nagpaliwanag, Young Master, ang babaeng ito ay biyenan ni Jack. Magkasama pala itong dalawang ito noong pinuntahan namin si Zina. Lohikal lang na kunin natin silang dalawa, di ba? Paano kung pumunta siya sa Goddess of War at humingi ng tulong? Tumango si Quill, natuwa sa paliwanag. Good job, October ito. Dahil dinala mo siya dito. Sabay nating papatayin silang lahat mamaya. Nakangiting tumakbo ang bodyguard na nag-iisip tungkol kay Fiona kay Quill at tinanong, Young Master, hindi naman ganoon kalala ang babaeng ito. She's well-maintained at maganda ang pangangatawan. Maaari ba nating makuha ang matandang lola na ito habang nakikipag-usap ka kina Selena at Zina mamaya? Malamang masasabik din tayo. Siyempre. Sok, sok, sok. Hindi ko ine-expect na mahilig ka sa ganitong klaseng babae. Umagalpak ng tawa si Quill at lumingon kay Fiona na nanginginig sa takot. Ang asawa ni Jack ay ang beauty queen ng Eastfield, kaya natural lang na maganda rin ang kanyang biyenan, mataray niyang komento. Kung ang matandang babaeng ito ay mas bata ng 10 taon, baka gusto ko rin siyang tikman. Young Master, ang ibig mo bang sabihin ay okay ka lang? Naboost ang mood ng bodyguard sa sagot ng Young Master. Mukhang matutupad ang hiling niya. Siyempre, buong pusong tumawa si Quill. Hawakan ang iyong mga kabayo. Ihintayin natin na nandito ang anak ng matandang babae. At pagkatapos ay maaari na tayong magsimula. Magandang ideya. Umisi ang bodyguard na para bang sinapian ng masamang espiritu ang kanyang katawan. Naglakad siya patungo kay Fiona at hinaplos ang pisngi nito, nag-click sa dila habang ginagawa niya iyon. Hindi masama. Sobrang lamang sa pakiramdam. Galit na kinagat ni Fiona ang mga ngipin at dinuraan ang mukha ng lalaki. Esshol. F.H. King BT. May death wish ka ba? Ang galit ay dumaloy sa bodyguard na parang mainit na lava.
Hinawakan niya ang buhok nito at hinayla papalapit sa kanya gamit ang bakal. Napasigaw si Fiona sa sakit at tuluyang kumalas ang lalaki sa pagkakahawak. Mas mabuting manatili ka at itikom mo ang iyong bibig. Kung hindi, wala akong pakialam na tanggalin ang iyong mga damit at simulan ang paggawa sa iyo ngayon din. Pananakot ng lalaki. Umunat ang noo ni Kuya Octo. Ito ay kakaiba. Bakit wala pa si Selena? Nagsalita siya. Tinundan siya ng aming mga tauhan pagkatapos niyang umalis sa villa. Tumingin si Quill sa kanyang relo habang nagsasalita, dapat nandito na sila. Naisip niya na dapat ay dumating na rin si Jack. Mamaya pagdating ni Jack, gagampanan namin ang babae niya at ang biyenan niya sa harap niya. Kumukulo siya sa sobrang galit, masusuka siya ng dugo. Kabanata 570. Sa sandaling ito, nakarating na si Jack sa isang lugar na hindi kalayuan sa nasirang gusali. Kumuha siya ng sigarilyo at hinitit bago naglakad patungo sa gusali. Nandito siya. Si Zane, na nakatayo malapit sa gilid ng ikatlong palapag, ay pinanood habang papalapit si Jack. He chortled frostily, hindi man lang ako binaigo ni Jack. Mapagkakatiwalaan siyang tao. Nang malaman ni Fiona na narito si Jack, siya, na nasa pagitan ng dalawang malalaking lalaki, ay agad na sumigaw, Jack, tulong. Ikaw na walang kwenta Beastart, paano mo nagawang sakta ng mga tao mula sa Sky City? Bakit ang bagal mo? Bilisan mo at iligtas mo kami. Nasa ganitong estado kami dahil sa iyo. Jack, kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa'yo, wala tayo dito. Namula ang mata ni Zina. Ito ang magiging pinakamasamang bagay sa mundo para sa kanya na mamatay dito ngayon. Sa totoo lang, baka may sigmura pa ni Zina ang realidad kung gusto lang siya ng mga lalaking ito na labagin sa halip na patayin siya. Inaakala niyang masisisi niya ito sa kanyang malas. Gayunpaman, nais ng kabilang partido na patahimikin siya ng tuluyan. Pinalakas nito ang takot sa kanyang puso ng 10 beses pa. Napakunot ang noo ni Jack nang marinig ang boses ni Fiona, at ang mukha nito ay nagdilim sa loob ng 1 segundo. Itinaas niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang lalaking nasa ikatlong palapag na may pinakamalamig na titig. Tinanggal niya ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay at nagsimulang tumakbo. Si Jack ay katulad ng isang kidlat na pakabilis. Mas mabilis kaysa sa maaaring kumurap ng sinuman, dumating siya sa pasukan. Isang beses lang, tumalon siya sa taas ng 3 palapag at lumapag sa tabi ni Zane. Napakamangha na tumalon. Nagsalubong ang mga kilay ni Zane nang makita niya si Jack na lumapag sa ikatlong palapag na may padyak lang ng paa. Alam niya kaagad na hindi ordinaryong tao si Jack. Ang mabigat na bato sa loob ng puso ni Jack ay umangat, at nakahinga siya ng maluwag nang makitang pareho sina Fiona at Zina na walang pinsala. Gayunpaman, tumatakbo pa rin ang kanyang isip sa galit. May galit at galit sa kanyang mga mata, pinandilatan niya si Zane. Ikaw na mismo ang nagsabi kahapon na basta umattend ako sa challenge, wala kang gagawin sa pamilya ko. Hindi ko inaasahan na babalik ka sa sarili mong salita, sa pagiging hindi mapagkakatiwalaan. Pinilit ni Zane ang isang mapait na ngiti at sinabi, hinahanap kita para ipaghiganti ang aking amo. Ako ay isang tao sa kanyang salita. Tumigil siya saglit. Ibinaling ang ulo kay Quill at sa kanyang mga tauhan. At pagkatapos ay nagpatuloy, habang nangako ako na hindi ko sasaktan ang pamilya mo, hindi rin ako makikialam sa mga plano ni Young Master Zeno sa iyong pamilya. Nasa kanya yon, desisyon niya. Teka, tumalon siya para pumunta dito. Napalunok si Quill nang maisip niya ang kakayahan ni Jack na maabot ang ikatlong palapag ng napakabilis. Gaano kataas ang ikatlong palapag? Tanong niya sa mga tauhan niya. Ilan sa inyo ang makakatalon dito mula sa lupa? Tinagot ng masungit na mukha at katahimikan ng mga lalaki ang tanong ni Quill sa kanya. Ang isa sa mga bodyguard, na may tame time na ekspresyon, ay humakbang pasulong at nagsalita, kung ito ay 2 palapag lang, tiyak na magagawa ko rin. Sumeryoso ang mukha ni Quill sa sinabi niya. Ang nagsalita ay isa sa pinakamagaling na manlalaban sa mga bodyguard. Hindi inaasahan ni Quill na ganoon kalakas at kalakas si Jack. Gayunpaman, mayroon siyang mas makapangyarihang mandirigma dito, Marshal Zane. Sa kanyang mga kakayahan, hindi magiging mahirap na ipadala si Jack sa ilalim ng 6 na talampakan. Jack, bilasan mo at iligtas mo kami.
Ang mga lalaking ito ay hindi lamang kumidnap sa aming dalawa, ngunit mayroon din silang ipinadala na sinundan si Selena. Umiyak si Fiona kay Jack na nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Inay, huwag kang mag-alala. Nandito ako ngayon. Magiging maayos ka, at ang mga bastos na ito ay parang patay na. Nanatiling malamig at madilim ang ekspresyon ni Jack habang nakatitig kay Quill. Young Master Zenos, hindi ko inaasahan na ikaw ang nasa likod nito. Bastard, hiningi mo na. Kung hindi dahil sa iyo noong araw na iyon, hindi sana namatay ang tito ko. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.